hindi na napigilan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sandro Marcos matapang na ginawa para ipaglaban ang ama. Ito ang naging batayan ng pag-impeach ng mababang kapulungan kay Vice President Sara Duterte. At kahit nga sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noon na hindi ngayon ang panahon para sa impeachment, ay una sa listahan ng mga pumirma sa ika-4 na reklamo laban kay Vice Presidente Duterte ang anak niyang si House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. 215 mga kongresista ang lumagda sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nangyari ito sa huling araw ng sesyon sa plenaryo ng Kamara bago ang nakatakdang break ng Kongreso sa February 8 para sa paparating na midterm elections. Una sa mga pumirma si Presidential son at House Senior Deputy Majority Leader Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Rule 4 of the Rules of Procedures in impeachment proceedings, the total number of House members who verified and swore before me this impeachment complaint is 215 House members. Makasaysayan ito at first time ito mangyari mga kaibigan sa history ng Pilipinas. Halika, atin itong pag-usapan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Tahimik lang si Sandro Marcos noon, pero ngayon tila nag-uumapoy ang dugo ng presidential son. Sa unang tingin, parang imposibleng mangyari. Pero bakit nga ba hindi ito napigilan ni Pangulong Bongbong Marcos? At ano ang matapang na hakbang na ginawa ni Sandro Marcos laban kay Vice President Sara Duterte? Isa itong kasaysayan na hindi pa nasasaksihan ng bansa. Magsimula tayo sa isang bagay na halos hindi ka panipaniwala. Isang banta, hindi basta-basta. Isang matinding pagbabanta sa buhay ng Pangulo at ng kanyang pamilya. At hindi lang kung kanino man, ito'y nanggaling mismo kay Vice President Sara Duterte. At alam ito ng karamihan dahil hindi na kinaya ni Sandro Marcos ang pananakot na ito. At sa napakarami pang mga bagay, tumayo siya, lumaban siya. At higit sa lahat, pinangunahan niya ang isang makasaysayang hakbang na magpapabagsak kay VP Sara. Sa loob ng Kongreso, isang hindi inaasahang kilos ang nabuo. Mahigit 200 na mambabatas ang pumirma sa isang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Isa itong napakalaking pwersa na hindi kayang baliwalain. Pero ang tanong, sino ang nanguna? Sino ang hindi natin inaasahang magiging pangunahing mukha ng labanang ito? Si Sandro Marcos. Oo, ang anak mismo ng Pangulo ang namuno sa isang napakalakas na pwersa na ngayon ay tumutulak para patalsikin si VP Sara. Alam niya ang panganib. Alam niya ang magiging epekto nito sa politika. Pero higit sa lahat, alam niya na hindi siya pwedeng manahimik habang ang kanyang ama at pamilya ay nasampigit ng panganib. Pero paano nga ba nakumbinsi ang higit sa 200 na kongresista? Simple lang, may mga ebidensya. May mga impormasyon na isinapubliko. Isama mo pa dito ang confidential funds, extrajudicial killings, bank assets na biglang laki at napakarami pang iba. Ngayon hindi lang isang simpleng impeachment complaint ito. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, ito na ang ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara. Ngunit ito ang pinakamatibay at pinakadelikado sa lahat dahil sa dami ng lumagda, hindi na ito dadaan pa sa mahabang proseso. Ipapasa na ito diretso sa Senado at doon magaganap ang pinakamalaking impeachment trial sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero ano ang ibig sabihin nito para sa Duterte camp? Alam nilang ito na ang dulo. Alam nilang hindi ito simpleng alingas-ngas lang na maaring baliwalain.
Samantala, tahimik si Pangulong Bongbong Marcos. Tahimik pero nangangahulugang wala siyang ginagawa. Maraming nagsasabing hindi niya gusto ang nangyari pero wala siyang pagpipilian kundi hayaan itong mangyari. Dahil kung hindi, mas lalong magiging delikado ang sitwasyon. Ngayon, ano ang susunod na kabanata? Tatanggapin ba ng Senado ang hamon na ito? O mas matinding pasabog pang paparating? Isa lang ang sigurado, ito ang pinakamapanganib ng impeachment trial sa kasaysayan ng bansa at nasa gitna nito ang pamilyang Marcos at Duterte. Have mercy o God at purihin ang ating Panginoong Diyos. Awit 37 verse 7. Maghintay kang matiwasay sa Panginoon at huwag kang mabalisa sa gumagawa ng masama, sa taong ang hangad ay gumawa ng masama. Sa gitna ng mga kaguluhan, pananakot at banta sa buhay, tinatawag tayo ng ating Panginoon Diyos na maging kalmado at magtiwala sa Kanya. Maaring mahirap makita ang hustisya sa ngayon, pero ang ating Panginoon Diyos ang may huling salita. Si Sandro Marcos ay nagpakita ng tapang sa kabila ng panganib upang ipagtanggol ang kanyang ama. Isang halimbawa ng paninindigan sa gitna ng matinding pagsubok. Subalit, ang tunay na hustisya ay nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Kaya't sa halip na matakot, lumapit tayo sa Kanya sapagkat Siya ang tunay na nagbibigay ng tagumpay at katwiran. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos ng katarungan at katotohanan, lumalapit kami sa iyo na may pagpapakumbaba sa gitna ng mga kaguluhan at laban sa aming bansa. Hinihiling namin na ikaw ang siyang maghari. Huwag mong hayaang manaig ang kasamaan, bagkus ipakita mo ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapairal ng katotohanan at hustisya. Itinatas namin sa iyo ang mga pinuno ng aming bansa, lalo na ang may mga matapat na puso sa paglilingkod. Pagpalain niyo po sila ng karunungan, tapang at integridad upang maprotektahan ang bayan laban sa anumang masasamang balak. Naway bigyan mo rin ng kaliwanagan ang taong bayan upang makita ang iyong katotohanan at huwag magpadala sa takot o panlilidlang. O aming Panginoon Diyos, pinagdarasal din namin ang lahat ng nakakarinig at nakakabasa ng mensaheng ito. Pagpalain niyo po sila ng kapayapaan, tibay ng loob at pananampalataya sa iyo. Naway patuloy po silang maging ilaw sa kanilang komunidad at maging instrumento ng katotohanan at kabutihan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos sa inyo pong paggabay sa amin at sa aming bansa. Patuloy pong gabayan ang mga namumuno sa amin, gayon din si Vice President Sara Duterte. Salamat Panginoong Diyos sa inyo pong paggabay at walang sawang pagmamahal sa amin at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat itong samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.